10 pinakamapanganib na bundok na nakakatakot akyatin. Ang pag-akyat sa mga bundok ay isang hamon na nag-aalok ng matinding kasiyahan, adrenaline rush at pagpapalakas ng ating loob. Ngunit hindi lahat ng bundok ay angkop para sa lahat ng mountaineers. May mga bundok na kilala sa kanilang kahirapan, malupit na kondisyon ng panahon at matarik na mga bangin, kaya't sila'y itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na bundok sa buong mundo. Sa kabila ng mga panganib na dala ng mga bundok na ito, patuloy na sinusubok ng mga adventurers ang kanilang kakayahan at tapang upang marating ang tuktok. Kaya't sa video na ito, ating lalakbayin at aalamin ang 10 pinakamapanganib na bundok na pinupuntahan, hindi lamang dahil sa kanilang taas, kundi pati na rin sa mga hamon tulad ng matitinding avalanche, unpredictable weather at treacherous terrains. Ang bawat bundok ay may kani-kaniyang kalupitan, kaya't nangangailangan ng masusing paghahanda, sapat na karanasan at matinding determinasyon upang matagumpay na maakyat. Ang mga pag-akyat sa mga bundok na ito ay nagdadala ng 2 bagay lamang, ang tagumpay at panganib sa mga mountaineers, at hindi lahat ay bumabalik mula sa kanilang ekspedisyon. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Mount Everest. Ang Mount Everest na may taas na 8,848.86 meters ay kinikilala bilang pinakamataas at isa sa pinakadelikadong bundok sa mundo. Ang mga umaakyat dito ay nahaharap sa iba't ibang panganib na dulot ng taas, matinding lamig at unpredictable na lagay ng panahon. Ang tinatawag na death zone na matatagpuan sa taas na higit 8,000 meters ay isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng Everest. Ang oxygen level dito ay napakababa at marami sa mga umaakyat ay nagkakaroon ng altitude sickness na maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkawala ng malay at kamatayan. Gayunpaman, karamihan sa mga climber ay gumagamit ng supplemental oxygen, ngunit hindi ito guaranteed laban sa hypoxia, kung saan nagkakaroon ng kakulangan ng sapat na oxygen sa katawan. Samantala, ang matinding lamig ay nagdadala ng peligro na frostbite, lalo na sa mga exposed na bahagi ng katawan tulad ng mga daliri sa kamay at paa na maaring humantong sa amputation. Ang mga avalanche, lalo na sa Khumbu Icefall, ay madalas na nangyayari na nagiging sanhi ng biglaang pagkamatay ng mga umaakyat. Noong 2014, 16 na Sherpas ang namatay sa isang malaking avalanche sa bahagi ng Khumbu Icefall, na isa sa mga pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng mga umaakyat sa bundok. Dagdag pa rito, ang mabilis na pagbabago ng panahon ay nagdudulot ng matinding snowstorms na nagiging sanhi ng pagkawala ng visibility at labis na pagbaba ng temperatura. Ang kakulangan ng oxygen at pisikal na exhaustion ay nagdadagdag ng hirap sa mga climber, kasama na ang mental stress dulot ng matinding kondisyon. Ang traffic jam sa peak season ay nagiging sanhi ng matagalang pagstay ng mga climber sa death zone na nagdaragdag ng panganib ng pagkaubos ng oxygen supply. Sa kabila ng mga peligro, ang Mount Everest ay patuloy na inaakyat ng libo-libong mountaineer, ngunit hindi lahat ay nakakabalik ng ligtas. Kabilang sa mga kilalang trahedya, ang 1996 Everest disaster, kung saan 7 tao ang namatay dahil sa isang malakas na snowstorm. Number 2, K2. Ang K2 na kilala bilang Savage Mountain ay itinuturing na isa sa mga pinakadelikadong bundok sa buong mundo na akyatan. Matatagpuan ito sa Karakoram Range sa pagitan ng Pakistan at China at may taas na 8,611 meters na siyang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo kasunod ng Mount Everest. Subalit maraming umaakyat ang nagsasabi na mas mapanganib ang K2 kumpara sa Everest. Ang steep na mga slope at technical na hamon ng pag-akyat sa yelo at bato ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakadelikado ng bundok na ito. Bukod pa rito, ang mga biglaang pagbabago sa panahon sa K2 ay nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan ng snow na nagiging sanhi ng madalas na avalanche na isang malaking panganib sa mga umaakyat. Samantala, nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan at self-reliance ang sinumang nagnanais na marating ang tuktok ng K2. Dahil dito ang K2 ay may mataas na death to summit ratio kung saan halos isa sa bawat 4 na umaakyat ay namamatay. Isang trahedya na naganap noong August 2008 ay nagresulta sa pagkamatay ng 11 na tao na umakyat sa loob lamang ng isang araw dahil sa avalanche at iba pang aksidente. Ang kaganapang ito ay nagsilbing paalala sa matinding panganib na dala ng K2.
Bagamat napakarami ng namatay ay nananatiling isang sikat na destinasyon para sa mga mahuhusay na mountaineer dahil sa kasayahan dulot ng pagtatagumpay dito. Ito ay tunay na pagsubok ng tibay ng katawan at isang challenge na patuloy na humahamon sa mga expert sa larangan ng pag-akyat. Number 3, Annapurna. Ang Annapurna ay hindi lamang isang mataas na bundok kundi isang tunay na pagsubok sa hangganan ng pisikal at mental na kakayahan ng isang tao. Ang bawat hakbang patungo sa tuktok nito ay nangangailangan ng matinding determinasyon hindi lamang laban sa terrain kundi pati na rin sa malupit na mga kondisyon ng kalikasan. Samantala, ang technical difficulties ng mga ruta ay nangangailangan ng kasanayan at lakas ng loob, lalo na sa mga bahagi kung saan ang yelo at bato ay makikita sa napakatarik na mga daan. Gayunpaman, ang hindi mahulaan na biglaang pagguho ng yelo at avalanches ay isang pang-araw-araw na banta na nagbibigay diin sa katotohanan kahit gaano karunong ang isang climber kung sa isang pagkakamali o pagkaligaw ng landas ay maaaring humantong sa trahedya. Dahil dito, ang Annapurna ay nagtataglay ng pinakamataas na death to summit ratio sa mga 8,000 meter peaks na nagbibigay diin sa tindi ng panganib sa bawat expedition. Sa mga nagdaang dekada, hindi lamang ang mga umaakyat kundi pati na rin ang mga trekker sa paligid ng Annapurna Circuit ay naging biktima ng matitinding sakuna. Noong 2014, isang biglaang snowstorm ang pumatay ng dosenang mga trekkers at hikers na nagpapakita ng brutality ng bundok na ito. Sa kabila ng makabagong teknolohiya tulad ng satellite communication, mas mahusay na mga kasangkapan at advanced weather forecasting, ang Annapurna ay nananatiling isang bundok na kinakailangan ng mataas na level ng kasanayan kundi pati na rin ng lubos na paghahanda at isang hindi matitinag na tapang. Number 4, Nanga Parbat. Ang Nanga Parbat na kilala bilang Killer Mountain ay isa sa mga pinakamapanganib at pinakamataas na bundok sa mundo na may taas na 8,126 meters. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Himalaya sa Pakistan. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahirap akyatin dahil sa steep routes, delikadong terrain at matinding kondisyon ng panahon. Ang Rupal Face na pinakamataas na mountain face sa mundo ay isang hamon sa mga mountaineer dahil sa sobrang taas at vertical na pag-akyat nito. Sa kabilang dako, ang Diamir Face, bagamat medyo mas madali kaysa sa Rupal, ay hindi rin ligtas mula sa biglaang pagbabago ng klima at avalanche risk. Kilala ang Nanga Parbat sa madalas na pagkakaroon ng mga snowstorms na walang babala na nagdudulot ng malalaking pagbagsak ng yelo at snow na maaaring maglagay sa mga umaakyat sa panganib ng pagkamatay. Isa sa mga pangunahing panganib dito ay ang avalanche na pumapatay ng maraming climber bawat taon. Noong 1937, isa sa mga pinaka-nakakakilabot na trahedya ang nangyari ng ang 16 na mountaineers ang namatay dahil sa avalanche sa kanilang pagsubok na marating ang tuktok. Bukod dito, ang altitude sickness ay isa ring seryosong problema sa pag-akyat sa Nanga Parbat. Samantala, ang kakulangan ng oxygen sa mataas na lugar ay nagiging sanhi ng hypoxia, altitude sickness at pulmonary o cerebral edema na maaaring magdulot ng kamatayan. Gayunpaman noong 1953, matagumpay na naabot ni Herman Bull ang tuktok ng Nanga Parbat, ngunit ito ay matapos ang maraming naunang pagsubok kung saan 31 na mountaineers ang namatay, kaya't nakuha ng bundok ang bansag na Killer Mountain. Samantala, patuloy ang mga trahedya sa mga sumunod na taon, kabilang ang isang terror attack noong 2013 na kumitil sa buhay ng 11 mountaineers sa base camp. Gayunpaman, ang hindi mapredict na panahon, avalanche at technical difficulties sa routes ay nagiging dahilan ng mataas na death rate sa bundok na ito. Ang Nanga Parbat ay isa sa mga ultimate challenges sa mountaineering at nangangailangan ito ng matinding pisikal, mental at technical na kasanayan upang maakyat ng ligtas. Number 5, Kangchenjunga. Ang Kangchenjunga ay kilala bilang isa sa mga pinakadelikadong bundok na akyatin sa mundo. Matatagpuan ito sa Himalayas, sa pagitan ng Nepal at Sikkim, India, at may taas na 8,586 meters na siyang ikatlong pinakamataas na bundok sa buong mundo, kasunod ng Mount Everest at K2. Ang Kangchenjunga ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga steep slopes, malalaking glacier at hindi maipredict na kondisyon ng panahon. Samantala, isa sa mga pangunahing hamon sa pag-akyat ng Kangchenjunga ay ang malalaking yelo at avalanche na karaniwan sa bundok na ito.
Ang mga climbers ay kinakailangang harapin ang matinding snow at mga napakataas na bahagi na nagiging sanhi ng madalas na pagkahulog o aksidente. Bukod pa rito, ang mga biglaang pagbabago sa panahon ay nagiging sanhi ng mga whiteout na nagdudulot ng pagkawala ng visibility. Samantala, ang altitude sickness ay isa pang malaking banta, lalo na't hindi gaanong kaalam ang ruta at kakaunti ang support infrastructure kumpara sa Mount Everest. Ang Kangchenjunga ay may mataas na death to summit ratio, halos katulad ng K2 kung saan maraming umaakyat ang namamatay bago marating ang tuktok. Isa sa mga pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng Kangchenjunga ay naganap noong 2013 nang ang 5 miyembro ng isang ekspedisyon ay namatay dahil sa isang avalanche habang pababa mula sa summit. Ayon sa mga ulat, mas mataas ang chance ng kamatayan sa descent o pagbaba mula sa tuktok kumpara sa aktwal na pag-akyat. Ang hindi maayos na kondisyon ng daan pabalik kasama ang sobrang pagod ng mga umaakyat ay nagiging dahilan ng marami sa mga aksidente. Bukod pa sa mga technical challenges ng bundok, mayroong relihiyosong paniniwala sa lokal na komunidad na dapat igalang ng mga umaakyat. Ayon sa mga tradisyon ng mga lokal, ang tuktok ng Kangchenjunga ay banal. Kaya hindi dapat aktwal na akyatin ang pinakatuktok bilang respeto sa mga paniniwalang ito. Dahil dito karamihan sa mga umaakyat ay humihinto ng ilang metro bago marating ang aktwal na summit. Sa kabila ng panganib, patuloy na sinusubukan pa rin ng mga eksperto sa pag-akyat ang Kangchenjunga bilang bahagi ng kanilang elite achievements. Ang matagumpay na pag-akyat dito ay simbolo ng kanilang katatagan, disiplina at kakayahang harapin ng isa sa pinakamapanganib na bundok sa buong mundo. Number 6. Matterhorn. Ang Matterhorn ay isa sa mga pinakasikat at pinakadelikadong bundok sa mundo na matatagpuan sa hangganan ng Switzerland at Italy na may taas na 4,478 meters. Kilala ito sa natatanging hugis pyramid na anyo na hindi lamang nakaka-attract sa mga turista kundi isang malaking challenge para sa mga mountaineer. Bagamat hindi ito kasing taas ng mga bundok sa Himalayas, ang technical challenges ng Matterhorn ay nagbibigay dito ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamapanganib na bundok. Ang mga matatarik na phases nito, ang biglaang pagbagsak ng mga bato at ang pabago-bagong panahon ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit maraming aksidente ang nagaganap sa bundok na ito. Samantala, mula ng unang matagumpay na naakyat ito noong 1865 ng pangkat na pinangunahan ni Edward Whymper, kung saan 4 out of 7 members niya ang namatay sa pagbaba nila mula sa tuktok. Gayunpaman, ang Matterhorn ay nanatiling paborito ng mga mountaineer. Ngunit isang lugar din ng trahedya. Ang Hernley Ridge na pinakasikat na ruta ay hindi nangangahulugang mas ligtas kahit na ito ang pinakaginagamit na daanan. Dahil nangangailangan ito ng mataas na kasanayan sa pag-akyat sa bato at yelo. Ngunit karaniwang problema din ng traffic ng mga climbers sa rutang ito, lalo na tuwing peak season na nagdaragdag ng panganib dahil sa masikip na space sa mga mataas na bahagi. Samantala, ang pagbagsak ng bato at ang biglaang pagbabago ng panahon, gaya ng mga snowstorm at malakas na hangin, ay madalas na nagiging dahilan ng mga aksidente. Sa kabuuan, higit sa 500 na ang namatay sa pag-akyat sa Matterhorn na itinuturing itong isa sa mga may pinakamataas na bilang ng fatalities sa mga bundok ng Alps. Sa kabila ng mga modernong teknolohiya tulad ng weather forecasting at satellite communication, nananatili itong isang bundok na nangangailangan ng mataas na level ng paghahanda at kasanayan. Ang Matterhorn ay simbolo ng kagandahan at panganib na patuloy na umaakit sa mga mountaineer na handang harapin ang mga hamon nito. Number 7. Eiger. Ang Eiger na may taas na 3,967 meters at matatagpuan sa Bernese Alps ng Switzerland ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na bundok sa buong mundo. Ang Eiger North Face o Mordwand na nangangahulugang Murder Wall ay isa sa pinakakilalang ruta dahil sa kanyang halos 1,800 meters vertical cliff na puno ng matitigas na bato, yelo at snow. Ang ruta na ito ay nagdadala ng napakataas na panganib dahil sa technical difficulties ng pag-akyat kasama na ang patuloy na pagbagsak ng mga bato at yelo na nagiging dahilan ng maraming aksidente at pagkamatay. Samantala, marami ng mountaineer ang namatay sa pagsubok na akyatin ng Eiger, lalo na noong mga unang taon pa lamang ng pag-akyat dito, kabilang na ang kilalang trahedya noong 1936
kung saan 4 na German at Austrian climbers naman ang namatay sa Eiger North Face. Bukod pa rito, ang hindi inaasahang pagbabago ng panahon ay isang malaking panganib sa Eiger. Ang mga biglaang snowstorms at fog ay nagiging dahilan ng pagkawala ng visibility na nagpapahirap sa mga climber na hanapin ang tamang ruta at humantong sa matinding lamig o hypothermia. Kahit na ang bundok ay hindi kasing taas ng ibang iconic peaks tulad ng Everest, ang altitude sickness ay nananatiling isang problema para sa ilang umaakyat na nagre-resulta sa mga seryosong kaso ng pulmonary at cerebral edema. Samantala, ang technical climbing sa Eiger ay nangangailangan ng mataas na level ng kasanayan dahil ang slightest wrong decision ay maaring magdulot ng pagkahulog at kamatayan. Gayunpaman, ang temperatura sa Eiger, lalo na sa mga mataas na lugar, ay nagdudulot ng peligro ng frostbite at hypothermia. Kaya ang mga climber ay dapat mag-ingat at magdala ng sapat na proteksyon laban sa matinding lamig. Bagamat ang unang matagumpay na pag-akyat sa North Face ay naganap noong 1938 ng 4 na mountaineers mula Germany at Austria na sina Anderl Heckmer, Heinrich Harrer, Fritz Kasparek at Ludwig Berg ay nagtagumpay, ngunit ang Eiger ay patuloy na kumitil ng maraming buhay kahit sa modernong panahon. Bukod dito, ang advanced gear at technology ay nakatutulong sa mas ligtas na pag-akyat, ngunit nananatiling isa itong bundok na kinakailangan ng matinding respeto, disiplina at kasanayan. Number 8, Monte Fitzroy. Ang Monte Fitzroy na kilala rin bilang Cerro Chalten ay isang bundok sa Patagonia na nasa hangganan ng Argentina at Chile. Ito ay isang sikat na destinasyon para sa mga mountaineer. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil isa ito sa mga pinakamapanganib na akyatin na bundok sa mundo. Ang bundok na ito ay may taas na 3,405 meters at natatangi dahil sa mataas nitong spurs na gawa sa granite na nagbibigay ng technical challenge sa mga umaakyat. Samantala, isa sa pinakamalaking panganib ng Monte Fitzroy ay ang mabilis na pagbabago ng klima sa Patagonia, kung saan ang biglaang mga bagyo, malalakas na hangin at matinding snowfall ay kadalasang nangyayari ng walang babala. Ang ganitong mga kondisyon ay nagdudulot ng mataas na panganib ng avalanche at pagbagsak ng mga bato na nagdaragdag sa level ng panganib sa pag-akyat sa bundok na ito. Karamihan sa mga ruta patungo sa tuktok tulad ng Super Canaleta at Franco Argentine ay nangangailangan ng mataas na level ng technical ability sa pag-akyat sa mga mabato at matinding snow. Gayunpaman, ang pag-akyat sa bundok na ito ay hindi para sa mga baguhan, kundi para sa mga profesional na may pambihirang kasanayan at karanasan. Dahil sa hirap ng mga ruta, matarik na bangin at walang kasiguraduhan na panahon, maraming mountaineer ang nabigo at ilang aksidente na rin ang nauwi sa trahedya. Ang Monte Fitzroy ay hindi lamang isang bundok, kundi isang simbolo ng prestige sa larangan ng mountaineering. Ang tagumpay sa pag-akyat nito ay nangangailangan ng matinding physical preparation, mental stability at perfect timing dahil sa unpredictable na kondisyon ng klima. Ang Monte Fitzroy ay itinuturing na isa sa mga ultimate goals ng mga mountaineer na naghahanap ng pinakamataas na hamon at karangalan sa kanilang karera. Number 9, Mount Vinson. Ang Mount Vinson na matatagpuan sa Ellsworth Mountains ng Antarctica ay ang pinakamataas na bundok sa kontinente na may taas na 4,892 meters, kung kaya't kilala ito bilang bahagi ng 7 Summits na isang listahan sa mga pinakamataas na bundok sa bawat kontinente. Ngunit hindi lamang ang taas ang hamon dito, kundi ang matinding kondisyon ng kapaligiran. Ang pag-akyat sa Mount Vinson ay napakahirap dahil sa mga kakaibang hamon ng Antarctica, kabilang ang sobrang lamig na maaaring bumaba sa negative 50 degrees Celsius at ang pabago-bagong kondisyon ng panahon. Ang malakas na hangin, mga whiteouts at snowstorms ay nagpapahirap sa visibility at nagpapataas ng panganib ng aksidente. Dahil nasa isa ito sa mga pinakaliblib na rehiyon ng mundo na napakahirap ang transportasyon at limitadong tulong medikal kung sakaling may mangyaring emergency. Kung kaya naman ng bawat ekspedisyon ay nangangailangan ng malalim na paghahanda dahil madalas walang supply drops o rescue operations na available. Karaniwan tanging ang mga profesional o malalaking ekspedisyon na may sapat na karanasan at kagamitan lamang ang pumupunta dito. Bukod pa rito, limitado rin ang panahon kung kailan posible ang pag-akyat dito at kadalasan mula Disyembre hanggang Enero lamang dahil sa madilim at mas malupit na kondisyon sa ibang buwan ng taon. Samantala, sa kabila ng mga modernong kagamitan,
ang mga climbers ay kailangan pa rin ng malalim na kakayahan sa pag-akyat sa yelo dahil sa napakatarik na yelo at mga crevices na nagtatago sa ilalim ng snow. Ang budget sa pag-akyat dito ay isa rin sa mga pinakamahal sa mundo na umabot mula $30,000 hanggang $50,000 kasama na dito ang para sa airfare, permits at mga guide services. Gayunpaman ang Mount Vinson ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na bundok dahil sa mga kadahilanang ito at bagaman hindi ito kasing taas ng iba pang bundok sa Seven Summits, ang kanyang mga natatanging hamon ay patuloy na umaakit sa mga climber na handang harapin ang isa sa pinakamatinding kapaligiran sa planeta. Number 10, Puncak Jaya. Ang Puncak Jaya na kilala rin bilang Carstensz Pyramid ay ang pinakamataas na bundok sa Oceania na may taas na 4,884 meters na matatagpuan sa liblib na rehiyon ng Papua, Indonesia. Ang bundok na ito ay isa sa mga pinakamapanganib na akyatin sa mundo dahil sa technical difficulties ng ruta, malayong lokasyon at unpredictable na lagay ng panahon. Hindi tulad ng ibang mataas na bundok na pwedeng akyatin sa pamamagitan ng trekking o hiking, ang Puncak Jaya ay nangangailangan ng advanced na rock climbing skills. Ang mga vertical rock at steep route ay nagiging mas delikado dahil sa madalas na pag-ulan na nagiging sanhi ng pagiging madulas ng mga bato na nagdaragdag sa panganib ng pagkahulog at aksidente. Bukod dito, ang bundok ay napakalayo kaya ang pagdating sa base camp pa lamang ay isang hamon na. Kadalasan ang mga climber ay kinakailangang mag-trekking ng ilang araw sa makakapal na rainforest o mag-charter ng helicopter upang makarating sa paanan ng bundok. Ang remote na lokasyon nito ay isang malaking hamon dahil kung sakaling may aksidente ay napakahirap mag-rescue o magbigay ng medical assistance. Samantala, ang biglaang pagbabago ng panahon ay isa ring malaking panganib. Kahit na ang bundok ay matatagpuan malapit sa equator, ang temperatura sa taas ng Puncak Jaya ay maaaring bumaba na nagiging sanhi ng hypothermia at frostbite. Gayunpaman, ang mga malalakas na hangin at biglaang snowstorms ay karaniwang nagiging sanhi ng mga delays at pagsuko ng mga climber. Dagdag pa rito, ang altitude sickness ay isang serious threat kahit na ang bundok ay hindi kasing taas ng mga Himalayan peaks. Bukod dito, maraming climber ang hindi sapat na nakakapag-adapt sa climate rito na nagre-resulta sa pananakit ng ulo, pagkahilo at sa mga malalang kaso, pulmonary o cerebral edema. Gayunpaman, ang terrain ng Puncak Jaya ay matarik at hindi pantay, kaya ang slightest na pagkakamali sa pag-akyat ay maaaring magdulot ng pagkahulog. Bukod sa mga natural na panganib, may mga cultural at political instability din sa Papua. At may mga ulat ng rebelde sa rehiyon na nagdadagdag sa mga alalahanin sa seguridad ng mga umaakyat. Sa kabila ng mga panganib na ito, ang Puncak Jaya ay patuloy na inaakyat ng mga professional na mountaineers dahil sa reputasyon nito bilang isang ultimate challenge sa mountaineering. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa 10 pinakamapanganib na bundok na pinupuntahan sa buong mundo. Ang mga bundok na ito ay tunay na nagpapakita ng lakas at tapang ng mga mountaineers. Ngunit sila rin ay nagpapaalala ng panganib at mga hamon na dapat harapin. Kung ikaw man ay isang adventure seeker o simpleng mahilig sa mga kwentong bundok, sana'y na-inspire ka sa video na ito. Kung mayroon kang sariling kwento o opinyon tungkol sa mga bundok na napag-usapan natin, huwag kalimutang i-share ang iyong mga karanasan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating content. At tandaan, sa bawat tuktok na ating inaakyat may tagumpay at karanasang naghihintay. Maraming salamat at ito ang Arvin Polo TV.